Amen. Sa pong napakagandang umaga sa ating lahat. So, ngayong umaga po, syempre po, ngayong umaga po, nakakalungkot po kasi wala pa po yung ibang taan. Wala pa po yung ibang member. Kasi ito pong topic ko is, alam ko bawat isa po sa atin na nandito is, bawat isa po sa atin na nandito is, alam na po natin kung ano yung prayer meeting. So, ganun pa man po, ngayong umaga po nito is magpapatuloy sa magpapatuloy pa rin po ako sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. So, yung topic ko po is wala pong iba kundi yung prayer meeting. So, prayer meeting, alam ko po bawat isa po sa atin na nandito is lagi pong present or present po lagi when it comes sa mga gawain ng Panginoon dito sa tahanan niya. So, sa topic ko po ngayon is hindi na po tayo bago. When we say prayer, Tagalog po is pananalangin. Ang meeting naman po is, ang ibang meaning po nito is, ibang explanation po nito is, it is a gathering or pagtitipon. So, marami po tayong example ng meeting or gathering sa... Marami po tayong example ng meeting or gathering sa gathering dito sa mundo. Walang iba kundi yung birthday, merong Christmas party gathering, merong funeral gathering, merong Sunday service, merong mga wedding gathering. So, isa lamang yan sa mga gathering na pinupuntahan natin lagi. Isa lang yan sa mga gathering na lagi tayong present. Pero ngayong umaga na to is hindi naman natin yung pag-uusapan. Wala tayong ibang pag-uusapan ngayon kundi yung prayer meeting. So, sabi po sa Hebreo 10 verse 25, huwag ninyong kakaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong malapit na ang araw ng Panginoon. So, napakaganda ng sinabi ng Hebreo 10 verse 25. So, medyo nadidistract po ako, medyo na ano po kasi parang nakakalungkot po na wala po yung iba dito sa tahanan. So, ayun po. So, sabi nga po dyan sa Hebreo 10 verse 25, huwag ninyong kakaligtaan na dumalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong malapit na ang araw ng Panginoon. So napakaganda po ng sinabi dyan sa Hebreo 10:25 na wag nating kakaligtaan, wag nating kakalimutan na dumalo sa lahat ng gathering, sa lahat ng activity na sinet ng Panginoon dito sa tahanan niya. So, sabi nga dyan, yung pag-uusapan po natin ngayon is all about prayer meeting. Aminado po ba tayo na when it comes sa prayer meeting is lagi tayong nahihirapan na pumunta? When it comes sa prayer meeting, lagi tayong tinatamad na pumunta. Amen. So, yun naman po talaga sa ating mga anak ng Panginoon, talagang isa yung prayer meeting sa pinaka-nakakatamad, pinaka-mahirap gawin ng mga anak ng Panginoon. That's why sabi niya sa Hebreo 10:25, wag mong kakaligtaan. Pero sa ating mga anak ng Diyos, hindi naman natin kinakaligtaan eh. Hindi naman natin kinakalimutan. Alam natin na Wednesday is a prayer meeting. Alam natin na Sunday is a Sunday service. Pero bakit hindi tayo nakakapunta? Kasi hindi natin kinakaligtaan, pero kinakatamaran natin. Aminado po ba tayo doon? Hindi mo kinakaligtaan na pumunta, hindi mo kinakaligtaan na alam mo sa sarili mo na ngayong araw na ito is Wednesday prayer meeting. Hindi mo kinakaligtaan na ngayong araw na ito is Sunday service, dapat maaga ka. Hindi ganun yun kasi para yung explanation dyan is hindi mo nga kinakaligtaan, kinakalimutan mo. That's why, sabi ng Panginoon, bakit sa ibang gathering, present ka? Bakit sa birthday, present ka? Bakit sa funeral service, present ka? Bakit sa prayer meeting, sa prayer meeting na inilaan ko para dito sa church is hindi ka present? Kaya ngayong umaga po na ito, tatanungin ko po yung bawat isa kung when it comes sa prayer meeting, may nilaan ka ba na oras para kay Lord? Sa taas po yung kamay, yung talagang taas
no po na sasabihin kay Lord na, Lord, every prayer meeting present ako. Taas no po sasabihin kay Lord na, Lord, every prayer meeting naglaan ako ng oras sa'yo. Amen po ba? That's why, sabi po dito, nakakalungkot na every Wednesday, every day, Monday to Friday, meron tayong 24 hours na ginugugol para sa lahat ng gawain natin. And then itong Wednesday na to na sinet ng Panginoon para mag-gather lahat ng anak niya is walang pumupunta. That's why, nakakalungkot po na every Wednesday, 5, 3, 6, 7 lang po kami yung present sa tahanan niya. Pero kapag yung church boys nag-set ng time na merong ganito sa church, merong kainan sa church, merong gathering sa church na when it comes sa mga bagay po na parang merong birthday sa church is laging present yung mga anak niya. Kaya, ang sabi po dito, when it comes sa prayer meeting, wala nang interesado. Aminado po ba tayo doon? When it comes sa prayer meeting, yung mga anak ng Diyos tinatamad na. Pero kapag gala yung mga anak ng Panginoon, present na present, active na active. Rain or shine, pumupunta. Pero pag sa tahanan ng Panginoon, pero kapag sa prayer meeting, hindi na pumupunta. So ngayong umaga po ito, nakakalungkot man kasi lahat po na nakikita ko dito sa harapan is present po every prayer meeting. Wala pa po yung ibang anak ng Panginoon na hindi po talaga pumupunta kapag prayer meeting. Kasi ito pong topic ko na ito is para po sa kanila talaga. That's why, ayun man po, kung ano man po yung maabutan nila ngayong umaga na ito, siguro, parang ano na rin po. Sabi po dyan, sa ating mga anak ng Diyos, napaka-easy lang na sabihin na, Lord, tinatamad ako. Napaka-easy lang na sabihin natin sa sarili natin na busy ako kasi sabi dyan, napaka-easy na sabihin natin yun kasi hindi natin alam kung ano yung real importance ng pananalangin. Hindi natin alam yung importansya ng pagdalo sa mga prayer meeting. Sabi dyan dito, sabi po dito, prayer, ang alam lang natin when it comes to prayer is just talking to God. Which is totoo naman po, di ba, na when it comes sa prayer, talagang, andyan talaga nakikipag-usap ka sa Panginoon. Pero, sabi po dito, ang alam lang, ang nagiging importante lang naman po kasi ang prayer sa atin kapag may kailangan tayo, di ba? Nagiging importante lang naman yung prayer sa atin kapag may sakit ka. Aminado po ba tayo doon? Nagiging importante lang naman po yung prayer sa atin kapag gusto natin ng blessing. Nagiging importante lang naman po ang prayer sa atin kapag nangihina ka na. That's why nakakalungkot kasi yun lang yung that's why nakakalungkot kasi yung prayer is ginagawa lang natin na escape sa lahat ng mga problema natin. Which is totoo naman, kailangan talaga yung prayer is yung una nating gawin. Pero nakakalungkot lang na nagpe-pray ka lang kasi may kailangan ka. Nakakalungkot na nagpe-pray ka lang kasi may problema ka. That's why tatanungin ko po yung bawat isa kung ganyan ba yung status mo kay Lord. Ganyan ba yung gusto mong ipakita kay Lord na nananalangin ka lang kasi may kailangan ka. That's why ngayong umaga po na ito is dadako po tayo kung why prayer meeting is important. Bakit nga po ba napakahalaga ng prayer meeting sa buhay ng bawat isa? So sabi nga po sa Gawa 1:14. Sige pa, sige. So sabi dyan sa Gawa 1:13-14, pagdating sa bahay ng kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, at si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin. So napakaganda po ng sinet na example ng 12 disciple dyan sa salita ng Panginoon. Sabi dyan, yung 12 disciple mismo nag-gather sila para manalangin. Nag-gather sila para manalangin, hindi para sa kanilang sarili, pero nanalangin sila kasi gusto nila na mag-build, gusto nilang i-build yung isa't isa para maparapit kay Lord, para mas mapatibay yung pananampalataya
bayan nila. Kaya katulad ng sinabi dyan sa main verse natin, kailangan natin magtipon, kailangan wag nating kaligtaan na dumalo sa mga ganyang gawain. Kasi sabi dyan, yung purpose ng pagdalo natin is para mapalakas yung pananampalataya ng bawat isa at para mas mapalapit sila sa Panginoon. Kasi ang sabi ni Lord sa salita niya is malapit na siyang dumating. Kaya sa ating mga anak ng Panginoon, parang yung pinakaano po dyan is, alam na nga po natin na malapit nang dumating si Lord pero wala pa tayong ginagawa. Kaya sabi po dito, prayer meeting is not just about sa pagdalo mo. It was also our commitment to God. Kung saan, yung prayer meeting is hindi lang naman po yan, hindi mo lang naman yan pinupuntahan para mapakita na present ka lagi. Sabi dyan, it is also our commitment kung saan, commitment po yan kay Lord para mapakita mo na sinusunod mo siya. Commitment po yan kay Lord na kahit busy ka, kahit tinatamad ka, is pupunta ka sa tahanan niya. Kaya ngayong umaga po na ito is darako po tayo sa mga questions. Sabi po dito, sa mga question po dito, sabi po dyan, gusto niyo ba na mapuspos ang banal na spirito ng church natin? Amen. Gusto niyo ba na palaguin ni Lord tong church natin? Amen. Gusto niyo po ba na patuloy natin maranasan yung presence ni Lord sa church natin? Amen. Gusto niyo po ba ng unity sa church natin? Amen. That's why ito pong topic na ito is a wake-up call po para sa bawat isa na kailangan nating dumalo sa lahat ng prayer meeting na ginagawa po dito sa tahanan ng Panginoon. Kasi hindi naman yung sarili natin yung binibuild natin. Yung church natin yung binibuild natin every time na nananalangin tayo dito sa tahanan ng Panginoon. That's why ngayong umaga po na ito, meron po ba tayong natutunan sa topic po na ibinahagi ko po? So, doon na po nagtatapos yung topic ko po